Hello guys! Kumusta? Meron akong good news para sa inyo. Pwede ka nang mag-book ng interview para maging isang language assistant or auxiliares de conversación dito sa Espanya. Ano nga ba itong language assistant o auxiliares de conversación? Kami po ay nagtuturo ng English sa mga public schools dito sa Spain. So, ang una-una nyong gagawin ay mag-apply syempre. At good news nga dahil nag-open ang stage 2 or phase 2 ng language assistant program ng Ministry of Education in Spain in the Philippines. So, ang gusto ko lang sanang i-share sa video na to, kung halimbawa hindi ka kasama sa mga universities no na partner universities ng programa na to, eto na. Kasi nag-open na sila at bibihira talaga silang mag-open ng slot para sa lahat ng mga Pilipino na nag-nice na mag-apply. So, ang una-una nyong gagawin guys, bumisita kayo sa website ng Ministry of Education, educacionfpideportes.gov.es. Ilalagay natin yan sa ating comment section para puntahan nyo doon. So doon, magbubook kayo ng appointment para magkaroon kayo ng interview, no? Sa education advisor na nakabase sa Pilipinas. Ang sabi doon sa kanilang website, online daw yung, ang tawag nito, yung interview. So, ano yung mga requirements? Based sa kanilang ipinost sa kanilang mga social media, yung requirement ay dapat ikaw ay isang Filipino at nakatira ka dapat sa Pilipinas. Ang pangalawa, dapat graduate ka na ng any undergraduate course. Pero ang sabi doon, preferably education or English major, ganyan. Pero open pa din naman siya sa any course as long as na makapasa ka nga sa interview, no? At ang pangatlo, dapat meron ka ng A1 level ng Spanish, dapat meron ka ng A1 sa DELE or A1 sa CIELE. Ayan. Kung ikaw naman ay isang, ang tawag nito, parang Spanish major, siguro mag-email ka na lang sa kanila kung paano yung requirement number 3. Kung wala ka pang A1 na DELE or CIELE, pwede kang mag-book or check kung kailan ang next na exam. Normally, ginaganap yan sa Instituto Cervantes de Manila. So, makikita rin yan sa kanilang website. Again, it's educacionfpideportes.gov.es. Ayan. So, normally, ang nangyayari, gusto ko lang i-share yung aking experience dati, no? 5 taon na yung nakakaraan. So, medyo matagal na. So, pagkatapos mo mag-book ng appointment, pupuntahan mo yung schedule na interview mo. Nung time ko kasi, right after the interview, sinabihan na ako ng next step. So kung hindi ka pumasa ng interview, hindi ko alam kung anong sasabihin, no? So, halimbawa, let's say, pumasa ka, sasabihin ko ano yung next step, and then, online application na yun, meron silang isang platform na doon ka mag-apply, maglalagay ka doon ng mga documents mo like photo, diploma, curriculum vitae, parang letter of intent, something ata na gano'n. Tapos meron mga personal questions, mga preferences, and some details na kailangan mong ilagay dun sa online access na yon. And then pagkatapos noon, para makaka-receive ka ng iyong designation kung saan ka mapupunta dito sa Spain. Sa online application pala na yon, meron ka mga options. Magbibigay ka ng 3 options kung saan mo gusto, kung saang regions. By the way, doon pala sa pinublish nila, for the school year 2025-2026, hindi pa rin kasama ang Catalonia kung nasaan ang Barcelona. Hindi kasama ang Navarra kung nasaan ang Pamplona, the famous for the fighting of the bulls, running of the bulls. Hindi rin kasama, unfortunately, ang Ceuta y Melilla, nasa African continent sila, mga 2 autonomous cities ng Espanya. Ayun, so yun yung mga hindi kasali. Normally, yung stipend or yung, ang tawag doon, allowance, stipend, no? 1,000 for Madrid and Valencia, and the rest, 1,000 below. Kasi mas mura din yung cost of living naman doon sa mga ibang cities na yon. And yung program is nagra-run siya October 1 hanggang May 30 sa mga regions except Madrid. Madrid lang ata yun, no? Ang October 1 hanggang June 30, it's only Madrid. Ayan. So,
Nung nakuha ko na yung placement ko around April or May, ang next is nag-book na ng appointment at nag-gather ng mga documents for the student visa application. Ayan. Mag-apply po kayo sa Consulate of the Philippines, Consulate of Spain in the Philippines na nasa Makati City. And madami yon, madaming mga requirements. Well, actually, hindi naman siya ganun kadami, no? Ano ba yung mga sinabit ko noon? Baka outdated na to. Medical certificate, passport, NBI, kasama ba yung birth certificate? Hindi ko na maalala. Diploma and TOR, curriculum vitae, para may cover letter pa akong sinama noon. Financial documents like sa bank. What else? Parang yun lang eh, ganun lang. At saka yung form, ayan. Tsaka syempre yung fee. Ngayon parang mas mahal na siya ngayon. Yung fee pala non-refundable ko. So kung ma-deny yung visa mo, sorry, pero hindi nila ibabalik yung inyong fee. So for the visa, bibigyan kayo ng 90 days or 3 months. And then pagdating mo sa Spain, ikaw na yung mag-renew sa police station para kumuha ka ng resident card mo, ng temporary resident card. So, ayun nga, mag-gather ka ng mga documents kasi pupunta ka pa magpapa-puzzle ka pa. Madami, kailangan mo ng time talaga mag-prepare. Tapos pag na-approve na yung visa mo, mag-book ka na ng flight, no? Mag-book ka na ng airline mo. One way lang, yung from Manila lang to Spain or to Europe ang kailangan mo. So, ayun lang, super bilis lang siya. And then, bago ka dumating dito sa Spain, ideally, pwede kang dumating sa Spain from September 15 hanggang September 30. May September 31 ba? Ayun. So, before October 1. Tapos parang before that, may mga sessions, online sessions para i-brief kayo about your duties, roles, or responsibilities as a language assistant. Pwede rin kayo kumuha ng mga ibang documents, mga bank documents, bangko. Pwede rin mag-visit sa school, and you can communicate with the English coordinator, ganun. So yun, masaya guys. Maganda, masaya. Iba yung experience actually. Hindi naman talaga siya yung OFW, yung peg mo or yung level. Pero syempre nandun rin yung part na you are far from the Philippines. Ayun. So ayun lang. Meron ba kayong ibang question na kailangan kong dapat na i-share? So again, open, nasabi ko na ba? Open to hanggang February 12 lamang yung interview, no? So kailangan nyo na mag-book ng appointments. Sana makapasa kayo at makakuha kayo ng slot at sana punta kayo dito sa Espanya. Ayan. Spain is waiting for you. So ano pag inaantay mo, mag-apply ka na. Kung meron kang kakilala na gusto mag-apply, you can share this video. Please hit the thumbs up button. Share mo sa mga kakilala nyo, mga best friends, family members, mga kakilala na gustong mag-apply nga at magturo ng English dito sa Spain. So, yung application is normally January lang siya. Ayan. January, February, ganyan. Yung application is hanggang March ata. Pero, yung pagbubook ng appointment interview, January, February, ganyan. Ayan. So, sana makapunta ka dito sa Spain. Ayan. So, good luck sa inyo guys. Kung meron kayong question, drop by sa ating comment section. And don't forget to subscribe sa aking channel, Nathaniel Travels. Maraming salamat.